winter na dito ngayon pero mag-hike tayo. Madami nagtatanong sa amin paano daw kami nakapunta dito sa Canada. Itong bata, tumakay agad. So ngayon, dala-dala namin to buong hike namin. Bad trip Ay, Kamuchi. baho ng tahi mo, nak. Sa Pinas ba, nagpupulot din sila ng tayo? Yung iba. Short hike lang kami ngayon. Time check for na ba, love? Yeah, na. Pero lubog na yung araw dito sa amin. Sobrang iksi lang ng lalakaran namin ngayon. Pero mamaya makikita nyo yung napaka unreal view ng lugar namin dito sa Canada. Alam mo ba ilang degrees ngayon? Ano? Hindi. Tanong ko yun sa'yo. Parang 10? 10 Celsius. Tapos suot nito, isang layer lang ng sweater. Ganyan yan siya. Ganyan yan siya. Dumating kami dito 2016. 2016 ba? 2015. 2015. 1 month apart kami. Nauna ako dumating on June, June, kami July. sila July. Grabe no, parang destiny talaga na pinagtagpo tayo dito sa Canada. And nung dumating kami, doon kami sa Saskatchewan nakatira. Province siya dito sa Canada. Yun yung probinsya na puro patag talaga. Wala kang makikita for the next 8 hours. Hindi, for the next 9 hours ng pag-drive mo. Wala kang makikitang bundok. And after 9 hours, dun mo na makita yung Banff, yung sikat dito sa Canada. Tapos naalala mo, yung school natin. Magkaiba kami ng school. Yeah. Ang school ni Jem, yung mga pang pipitsugin. Wow! Tapos school ko, private. Iwala dyan. Sarcastic yan. Kasi baliktad. Doon Pero- siya sa mga kung nasan yung mga Anong edad ka ba nung pumunta ka sa Canada? 14. Ako, magsi-16 nung nakarating ako. Bilib ako dito kay Jam kasi yung school na pinuntahan niya na nung high school, siya lang ang kaisa-isang Pinoy doon. Samantalang ako, yung school na pinuntahan ko, halos nasa 15 ata kami mga Pinoy doon, kaya lahat kami magkakilala. Kaya parang noon, si Jem, outcast to, never to nakikipag-hangout sa mga Pinoy. Hindi ako nalabas. Dati, tsaka wala akong friends na Pinoy. Yung friends ko, yung mga kaklase ko sa school, which is yun yung mga puti, ibang lahi. Kasi dati parang takot ako sa mga Pinoy. Feeling ko machismis, parang parang ganon. So ayoko. Hindi na ako lumipat. Like doon ako nagstay. And wala din doon ibang Pinoy, kundi ako lang. Pero dito naman ako, lamig sa kamay. Papasok ko na itong isang kamay ko. Ikwento mo sa kanila yung, nung nalaman mong doon ako sa ibang school, yung nalaman mo nandun ako nag-school. Oh. Ano yung feeling mo na parang gusto mo na lumipat? Ay, walang ganun. Ay, wala akong ganun. Ang pangit mo. Yeah, anyways, nag-aaral kami dito ng siguro half of our high school years. Actually, buong high school Hindi, years. ako buong high school. Nakapag-high school kami dito. Yeah. From grade 9 to grade 12. Ako grade 10 to grade 12. And masasabi ko lang, magandang experience naman siya. Actually, hindi nga ako natuto mag-English sa high school dito eh. Natuto ako mag-English dito sa trabaho. Alam mo yung mga movie or mga palabas na nag-i-school sila sa US? Yeah, ganun lang din sa amin. Parang ganun lang din. Yeah. Yeah, sa inyo Sa ganun. mga movie ha. Eh ako, dun sa school na pinuntahan ko, halos kami lang mga Pinoy magkakasama dun. Kaya Kasi parang, puro Pinoy. alam mo yun, hindi ko rin na-feel na nasa Canada ako na yung Ako mga na-feel ko. mga klase puti. Kasi parang dito kasi multicultural na eh. Kaya alam niyo sa school ko, pag sinabing honey, kilala na ako. Parang the one and only na Pinoy. Like, madidistinguish ako agad. Siya lang kaisa-isang Oo. Pinoy doon na maliit, na petit. Tapos anyways, nakapunta kami dito sa Canada, landed immigrant because our parents They did the work for they us. did the work. 10 years din siguro sila dito, no? Yeah. Sabay din yung parents namin na nandito sa Canada. So sa case ni Jack, mom niya yung kumuha
sa amin yung dad ko. Yeah. I'm so grateful pa rin. Naalala ko nung unang dating namin sa Canada, love. Pinagtapon ako ng basura ni Mami. Di ba dito sa Canada may mga bin doon itatapon kasi ipipick up ng mga garbage truck. Naalala ko, love. Unang bukas ko ng garbage bin, sabi ko, ang bango! Damn, ito yung Canada. Like, seryoso, love. Yun yung first impression ko ng Canada. Na malinis. Kaya, Yun yung wala. core memory. Tuwang-tuwa din talaga ako sa Canada. Ako, memory ko, paglabas naman ng airport, excited kami. Kasi sabi namin, wala, ang ganda ng Canada. Pero yung airport na yun, sa Vancouver Airport yun. So, feeling ko city. Akala mo doon na. Oo, tapos, Saskatchewan kasi, province lang yun. Yung pinaka-town kung saan talaga kami, unang tumira, Moose Jaw. And maliit lang yun na town. Tapos, doon wala talagang buhay. Hindi namin alam pareho na probinsya yung Canada na pupuntahan namin. Akala namin Canada, building, city. Alam mo yung sa mga movie na parang New York vibe? Yeah, Hindi gano'n. siya ganon. Ano talaga, parang liblib. Pero you know what? Dahil doon una tayong napunta sa parte ng Canada na yun, I became so much grateful every time na pumupunta tayo sa mga city. Lalo nang lumipat na tayo dito sa tinitirahan nating city ngayon. Mas na-appreciate ko to. Kasi parang napuntahan ko na yung pinaka-baseline ng ng Canada para sa akin, which is yun nga, kapatagan, probinsya. And now, parang looking back, grabe yung niya sa akin. Yung upgrade. That's how we see life. Kaya naman parang Ako, grateful kami. At that time, kami, parang na-disappoint Oo. kami ng kapatid ko. Kasi akala nga namin big city. And nasanay kasi kami na pag nag-travel kami sa ibang bansa, parang maraming tao, may mga building, malalaki yung mall. Tapos, sabi namin, pag magka-Canada tayo, siguro ganito din. Kasi nakapag-Japan na kami, kung saan bansa na, alam mo yun, lively. Before kayo mag-Canada. Oo, kaya parang may expectation na kami. Kasi parang western world na siya. Kaya okay na yun. Na siguro mas maganda pa doon yung Canada, ganyan. Tapos pagdating dito, hindi. Kaya parang na-disappoint kami. Tapos, na-depress pa. Doon talaga sa lugar. Bakit dito kasi tayo? Akala ko doon tayo sa Vancouver na big city. Pero, naman namin, na-overcome. Tsaka parang natuto din namin mahalin yung slow pace na pamumuhay, yung tahimik lang. Yeah. Tsaka doon, maganda sa lugar namin, makakaipon ka talaga. Kasi walang mga temptation. May temptation, walang mall. May mall naman, pero hindi siya yung malaking shoppingan. So makakaipon ka kasi walang mga gastos. Tsaka tahimik yung buhay. Ang problema ko lang doon, minimum wage siya. So parang like sa buong Canada ata, isa siya, yung province na yun, Saskatchewan, is one of the lowest minimum wage. Pero yun nga, parang balanse na lang din lahat dito sa Canada. Kasi mababa naman yung minimum na pinagtatrabahuan mo, nakatira ka sa lugar na mababa din yung cost of living. Yeah. Compared dito sa BC, sa British Columbia na tinitirahan namin ngayon, mataas yung minimum wage, pero OA naman yung cost of living. Pero para sa akin, mahal dito sa British Columbia, pero yung binabayaran namin is yung lifestyle na dala-dala ng lugar na to. Tulad na ito, ginagawa namin ngayon. We're hiking on a random Monday afternoon. November na, yung weather is pa-winter na siya. Pero nakakapag-hike pa din kami. Wow, ang taas namin. Ito yung sinasabi kong mahal yung cost of living dito sa British Columbia, but it's the lifestyle that you are also paying. You know? So you have access to this? Yeah, may access kayo sa mga bundok. And Jem and I love nature. Ngayon lang si Jem na gustuhan niya I nature. learned to love it. She learned to love it kasi city girl daw siya. Nature boy daw. Nature boy naman talaga ako eh.
go. Tara na. Uwi na tayo.